So magandang umaga po. Kumusta na po tayo? Alam ko nag-enjoy na po tayo sa camping na to. So nag-i-start na po tayo na makilala yung bawat isa. So wag po kayong lalabas sa camp na to na hindi niyo po kilala yung mga counsel po ninyo. Ano po? And we pray po na mas marami pa po kayong matututunan. At the same time, masigit pa doon yung mas palapit tayo sa Panginoon. Amen. Okay po, buksan niyo po yung Bible niyo rito po sa 1 Peter chapter 4 po. Ito yung team po natin. Verse 17 hanggang 18 po. Nakikita po niyo yung martelyo na malaki dito sa billboard. Nakikita niyo po ba yung martelyo po dun sa yung malaking martelyo po dito po sa drawing ng billboard? Hindi po yan pumupok sa pako. Minsan nakita ko po yung isang judge nagkaroon ng debate. Nagkaroon po ng konting pagtatalo. At nung narinig ni hukom, narinig ng judge, yung rason ng bawat isa, pinukpok niya yung martilyo. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan yan. And then, nagbigay siya ng statement niya. At sinabi niya yung kung ano ang nararapat. Dito po sa 1 Peter chapter 4, sabi niya, dumating na ang panahon ng paghuhukom, judgment. At ito ay magsisimula sa inirang ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, sa tahanan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Tayo po na mga nakakilala sa Panginoon, alam mo ang mabuting balita. Paulit-ulit po nating naririnig ang mabuting balita. Hindi lang po sa TV, radyo, sa mga misyonaryo, sa mga pastor. Mula pa noon, paulit-ulit po yan. Sabi niya, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Ano ang magiging kalagayan ng mga taong alam nila ang mabuting balita? Full knowledge sila, buo ang kaalaman nila patungkol sa mabuting balita. Alam po nila. Pero sabi niya, dahil sa ayaw nilang sumunod, kahit paulit-ulit, ano kaya ang magiging kalagayan nila? Dito sa verse 18, tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas. Kung ang sambahayan na tinawag ng Diyos na pamilya niya ay halos hindi po maligtas. Kung tayo po na pinipilit nating sumunod sa kalooban ng Diyos, ay halos hindi maligtas. Kung ikaw na pinipwersa mo, pinipilit mo, ay halos hindi maligtas. Yan ang sinasabi niya. Bakit? Kasi itong mga Kristiyano po sa huling panahon, even noon pa, daraan po talaga sa mahigpit na pagsubok. Ang tunay na pananampalataya po ay dadaan sa mga mahigpit na pagsubok. At ang sabi niya, kung sila na nagpupumilit na masunod ang kalooban ng Diyos ay hindi halos maligtas. Ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Sa ibang translation, napaka-kahindik-hindik. Kahabag-habag, katakot-takot. Hindi mo ma-explain ang sakit at hirap noong kahinatnan ng mga taong ayaw sumunod. Walang Diyos, ayaw maniwala sa Diyos at mga makasalanan. Noong unang panahon pa po, ang lumang tipan
sa buong Bible, sa book ng Genesis, ang Diyos po ay nagbigay ng warning sa tao. Nagbigay po siya ng mahigpit na babala sa tao regarding sa bunga ng kasalanan. Ang Diyos po ay paulit-ulit na nagbigay ng mga warning sa tao. Nung panahon po ni Noah, ang mga tao nung panahon na yon ay makasalanan. Nung panahon na yon, sabi ng Bible, yung mga tao po ay nag-aasawa, nagiinuman, makalaman. Yung mga lalaki, ang gusto po nila, lalaki. Yung mga babae, ang gusto nila, babae. Walang hindi na lasing, halos lahat sila lasing, at si Noah po ay pinadala ng Diyos para magbigay ng warning na ang mundong ito ay gugunawin sa pamagitan ng baha kung hindi kayo hihinto. Si Noah po ay paulit-ulit na nagbigay ng warning na sabi niya, magugunaw ang mundong ito. Lahat ng mga makasalanan, lahat ng ayaw kumilala sa Diyos, lahat ng ayaw sumunod sa Diyos. Sabi ni Noah, magugunaw. Mamamatay lahat ng mga ayaw sumunod. Yan. So anong nangyari? Nagbigay ang Diyos, pinakita ng Diyos ang judgment niya sa mga tao po na makasalanan. Dumating ang baha. Isang malaking baha. Ang pinakamataas na bundok sa mundong ito ay nalunod. 7 metro pa ang taas. Ang 7 metro po ay higit pa sa taas ng poste ng Meralco. Sa pinakamataas na bundok, yung baha ay mas mataas pa ng 7 metro. Sapat para mamatay ang mga tao. Pinakita ng Diyos ang judgment niya na hindi po siya, sobrang seryoso po siya na nakikipag-deal sa kasalanan ng sanlibutan. Sinasabi natin, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mabait, pero dumating na ang panahon, umabot na, lumampas na. Nung time ni Lot, kung naalala niyo po, si Lot, bumaba na po ang mga anghel para i-confirm kung ano ang ginagawa ng mga tao nung panahon ni Lot. Sabi ng Bible, yung mga anghel na bumaba, gustong asawain ng mga tao. Sabi ng Diyos, sukdulan na ang kasamaan nila. Nagpakita ulit ang Diyos ng hukom. Judgment. Na ito ang judgment ko sa mga taong ayaw tumalikod sa kasalanan. Na ito ang hatol ko sa panahon na ikaw ay ayaw mong sa kabila ng warning. Ang Sodoma at Gomorra po ay malaking syudad. Napakayaman. Yan ang pinili ni Lot. Mas mayaman pa yan, mas maganda pa yan sa bansang Israel. Sabi nila Harden, napakagandang Harden. Pero dahilan po sa kasamaan ng tao ng panahon ni Lot, yung Sodoma at Gomorra ngayon ay natupok. Bumaba po ang apoy ng asopre, natupok yan. At ngayon, ang Sodoma at Gomorra ay isa na pong dagat na patay. Walang nabubuhay. Kahit kuhol, kahit isang isda, walang nabubuhay. Lahat ng nilalang. At ang mga chemicals doon ay para na lang po sa pangpatay, pangpasabog. Naalala niyo po ba nung panahon ni Moises, dito po sa Genesis, ito po mga Ehipto, sinabi po ni Moises, sinabi ng Diyos kay Moises na payagan, magpaalam ka sa hari ng Ehipto upang sambahin ang Diyos. Sambahin niyo ko sa ilang. Pero dahilan sa katigasan ng ulo at puso nung hari, nagbigay ng paulit-ulit na parusa. Nagbigay ng paulit-ulit na sakuna ang Diyos doon sa bayan ng Ehipto.
Nung umalis na po ang Ehipto, wasak na. Nung umalis na po ang mga Israelita, wasak na ang Ehipto. Nandyan po ba tayo mga kapatid? Sa lumang tipan, pinakita ng Panginoon, pinakita ng Diyos. Ang hatol niya patungkol sa kasamaan ng tao. Dumating po ang time, itong mga Israelita po na pinili ng Diyos. Tumigas ang ulo nila. Hindi po ako nananakot, amen po. Naging matigas ang heart nila, yung puso nila naging matigas. To the point na ang Diyos na nagligtas sa kanila, nagpakita na ang Diyos ng mga himala, yung dagat na hati. Sa araw, mayroon po silang payong ulap. Sa gabi, mayroon pong haliging apoy, walang burnout. At yung kasuotan nila, lumalaki kusa. Yung sandalyas nila, lumalaki kusa. Hindi po sila pumapasok sa mga SM. No need ng SM. Bakit? Kasi yung mga sandalyas nila, damit nila, 40 years na lumalaki. Pero dumating ang time, tumigas ang ulo nila. Sinamba nila ang isang Diyos-Diyosan na Goya. At ang ilan sa kanila, alam niyo po, nilamon ng lupa. Diretso pong pumunta dun sa ilalim ng lupa, sa impyerno. Pinili na yan ng Diyos. Pero dahilan sa ayaw nilang tumalikod sa kasamaan, yung hatol ng Diyos, naranasan po nila. Sa kabila ng paulit-ulit na yon, ang Diyos ay gumawa pa rin po ng paraan. Sa kabila ng paulit-ulit na yon, ang Diyos po ay patuloy niya tayong kinukumbinsi. Sa bagong tipan, ang ginawa ng Diyos, si Jesus ay bumaba na mismo. Ang Diyos ay nagkatawang tao, si Jesus ay nagkatawang tao, bumaba na siya mismo para kausapin ang tao. Sabi niya sa Matthew, sabi niya, kung ang mata mo ang nagiging sanhi, kung ang kanang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, buti pang dukutin mo ito. Mas mabuti pang kulang ng isang parte ang katawan mo na mapunta ka ng langit kaysa buo ang katawan mo na mapunta ka naman ng impyerno. Mismo ang anak na ng Diyos, mismo ang tagapagligtas na ang bumaba sa lupa para warningan ang tao. Nasabi niya, kung ang kanang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ang kausap niya po rito ay mga tao pong may Diyos. Hindi po walang Diyos. Ang kausap ni Jesus nung time na to ay mga Israelita na kilala po ang Diyos. Ang sabi niya, kung ang mata mo, kung ang kanang mata mo, ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, mabuti pang dukutin mo ito. Alam niyo, nung una, hindi ko maintindihan po ito. Sabi ko, di alisin yung sin. Tama naman eh. Pero kung patuloy ang pagkakasala, alam niyo na nagulat po ako. Nung nabasa ko siya at may mga ibang translation at nung pinag-aaralan ko po, alam niyo ang ibig sabihin niyan, literal. Na pwede mong, literal. Literal na mas mabuti pang dukutin ang kanang mata mo kung yan ang nagiging sanhi na yung pagkakasala. Kasi mas mabuti pa ang magiging kalagayan mo kaysa sa mayroong kang buong mata ng buong parte ng katawan mo na maitapong ka naman sa impyerno. Literal pala yan. Pero hindi ko sinasabing dukutin nyo ngayon. Baka mamaya paglabas ko, mayroon na pong walang isang mata. Pero, tinuloy niya, kinonfirm niya 2 beses, sabi niya, kung ang kanang kamay mo
ang nagiging sanhi na yung pagkakasala, mabuti ang putulin mo ito. Meron po kaming pinag-pray dun sa La Union, matagal na po ng panahon na to. Yung pinag-pray po namin, umiiyak yung nanay, yung asawa, nakaupo na po sa rocking chair. Rocking chair po bang tawag dun sa tumba-tumba na upuan? Yung gumagalaw na gano'n. Sabi nung asawa niya, Pastor, yung asawa ko sa susunod na linggo ay puputulin ang kanyang paa. Sa mga medics, sa mga medical, alam po nila ito. Sabi ko, tanong ko, bakit po? Hindi niya sinabi yung specific na sakit. Pero sabi niya, mas mabuti pa daw na putulin ang paa niya. Kasi kung hindi puputulin ang paa niya, madadamay ang buong katawan niya. Kaya sabi ni Jesus, kung ang mata mo, kung ang kanang mata mo, ang nagiging sanhi na yung pagkakasala. Huwag mong sabihin Kristiyano ka. Mabuti pa. Nagbigay po ang Diyos sa Jesus ng mahigpit na babala. Amin po. Paulit-ulit. Kalabitin nga po natin yung katabi natin, paulit-ulit. Hindi na po nagsawa ang Diyos. Sige, tuloy-tuloy siyang nagbigay ng warning sa sangkatauhan. Una, sa lumang tipan, nakita natin ang judgment niya. Itong bagong tipan sa Jesus, mismong sa Jesus na ang nag-warning. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ilan lamang na piraso ang sumampalataya? Tama po ba? Ilan? Ilan lamang po ang nagtiwala. Dumating ang time, alam niyo kung anong ginawa ng Diyos. Sa Jesus na mismo, ang umako ng kaparusahan ng kasalanan ng tao. Pinili niya po na bayaran yung kasalanan ng sangkatauhan. Sa kabila ng pag-warning po niya, sa kabila ng pagbibigay niya ng judgment, meron pa siyang isang solusyon. Kalabitin nga po natin yung katabi natin. Meron pa siyang isang solusyon. Isang ultimate solution. Dahil sinasabi ng Biblia, paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paulit-ulit. Pero walang maniwala. Mismong si Jesus na nagsabi, pero dumating na po ang panahon, si Jesus na mismo ang nagbayad nito. Para ano? Para hindi ka na magkasala. Pinakita na ni Jesus ang kabayaran ng kasalanan na nakita ng mga tao po. Para ano? Para sa pamamagitan ng pananampalataya mo, talikuran mo na ang kasalanan. Si Jesus po ay namatay sa krus. Amin po. Hello, nandiyan mo ba tayo mga kapatid? 2,000 taon na nakakaraan, si Jesus po ay pinako sa krus. Una, nag-warning siya. Pangalawa, ang Diyos, si Jesus na mismo ay bumaba. At the end, si Jesus na mismo ang nagbayad ng kasalanan natin. Para ano? Para ipakita na ito ang kabayaran ng kasalanan. Siya mismo ang umako ng kasalanan ng sanlibutan. Para ano? Para talikuran mo ang kasalanan. At kung magpapatuloy ka pa sa kasalanan, wala na pong pwedeng pangbayad dyan. Ngayon, madaling sabihin po na si Jesus ay namatay sa krus. Madaling sabihin, madaling banggitin na si Jesus ay namatay. Madaling banggitin na si Jesus ay namatay doon sa krus. Napakadali nating bigkasin. Pero alam niyo po ba kung gaano kahirap ang kamatayan na yun? Alam niyo ba kung gaano kahirap ang dinanas ni Jesus?
na dapat tayo ang magdanas. Yung extreme na hirap ni Jesus. Ang Diyos po ang mapurihan, nabigyan po kami ng pagkakataon. Nabigyan po ako ng pagkakataon na makarating doon sa Israel. Sa mismong kung saan siya hinuli. 4 times po akong binigyan ni Lord ng pagkakataon na tagtatatlong buwan. 4 na beses na tagtatatlong buwan na nakapagbakasyon ako doon. Ang Diyos ang mapurihan. Amen po. Nakita po namin, pinasyal po kami doon sa kung saan siya hinuli. Sabi ni Jesus, dumating ang time, sabi ni Jesus, mabuti pa ang ibon, mayroong masisilungan, ngunit ang anak ng tao ay walang masisilungan. Sa lugar ng Getsemani siya hinuli. Yun ang lugar na tinutulugan ni Jesus. Anak siya ng Diyos. Anak siya ng hari. Pero ang nasisilungan niya, ang tinutulugan niya ay wala pong bubong. Doon sa inuli, sa Getsemani, napuntahan din po namin, ang dami po, napuntahan din po namin kung saan po siya kinulong. Doon mismo sa loob ng Jerusalem, nandun pa. Somehow, binago ng konti, pero yung lugar na yun ay mismong kung saan siya ikinulong. After siyang ikinulong, dinala siya doon saan siya hagupitin. Doon sa lugar na kung saan po siya hinagupit, bago po siya pumunta doon sa lugar na kung saan po siya hinagupit. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Mula sa kulungan, papunta doon sa lugar kung saan siya hagupitin. Nakaranas po siya ng mga masasakit na salita. Sinampal siya. Sabi nung isa, hulaan mo kung sinong sumampal. Dinuraan siya sa muka. Isang uri ng pang-iinsulto na dapat ikaw, na dapat tayo. Dahil tayo ang nagkasala at hindi siya. Hinampas siya ng tambo, binugbog siya, bugbog, sarado yung katawan ni Jesus. Yung sugat, yung dugo, hindi lumabas. Nasa loob. Yung sakit. Ibig sabihin, yung mga pasakit na yon, siya ang nagdala. Imbis na ikaw ang magdala. Yung mga sama ng loob, sakit, dulot ng sakit, dinala niya. Dinala siya doon sa lugar mga around 300 meters po. Alam niyo po yung poste ng Meralco, magbilang po kayo ng 3 poste. 1, 2, 3. Doon na po kung saan siya lugar hinagupit. Sa lugar kung saan po siya hinagupit, mayroon pong isang bakal na kasing taas nito. Mas mababa po ng konti. Na kaya eksakto pong mayayakap mo. Nandiyan po ba tayo? Amen. Eksaktong mayakap mo. Ini-imagine ko, nung hagupitin si Jesus, eksaktong mayakap niya yung bakal. May bakal po doon na eksaktong pag nayakap mo, hindi ka makakapiglas. Kung pipiglas ka man, siguradong matatamaan ka pa rin dahil nakaposas yung kamay niya. At doon sa gupit na yon, mga sundalong Romano ang naghahagupit. Ang sinasabi nila yung hagupit na ginamit po ay mayroon pong mga spike sa dulo nito. At sa bawat hagupit, bumabaon po siya sa katawan ni Jesus. Kung saan-saan siya tinamaan. Kung saang-saang parte po siya tinamaan. Sa bawat hagupit. Sabi po ng Bible, isa na lang na palo mamamatay sa Jesus. Isa na lang. Sinasabi po nila yung katawan ni Jesus, yung heart niya, nakikita mo na yung pagtibok ng puso niya. Hindi mo na siya makilala. Sa bawat hagupit, nagsisigaw-sigaw siya. Na-imagine ko po, sa liit ng katawang kong ito, hindi ko kakayanin. Na-imagine ko yung liit
Yung laki ng mga sundalo na yon at yung hampas nila na sobrang lakas. Mga sundalo, well-trained na sundalo. Sa bawat hagupit, yun yung mga kasalanan, yung kabayaran ng kasalanan natin na dapat tayo ang umako, ngunit si Jesus na ang umako. Pinakita ni Jesus sa mundo ang bigat at parusa ng kasalanan. Amen po. Pinakita mismo na ito ang bigat at hirap. After po siyang agupitin, pinabuhat sa kanya yung krus. Halos 1 kilometro naman ang layo nito. Doon sa labas ng Jerusalem. Binuhat niya yung krus. Sabang binubuhat niya. Sinabi nila, di ba ikaw ang tagapagligtas? Pero bakit hindi niya kayang iligtas? Di ba ikaw ang Kristo? Bakit hindi mo kayang iligtas? Puro pang-insulto. Amen po. Tortured yung utak ni Jesus. Maliban pa doon, may isang tao gumawa ng koronang tinik. At yung koronang tinik na po yun nakita namin doon sa Israel. 2 inches po ang haba. 1 inch to 2 inches ang haba ng tinik. At binoon ito sa ulo ni Jesus. Sabi nila, yung tinik na yon ay mayroon pong lason sa dulo. Mayroon pong siyang chemical na nakakalason, na pag natinik ka, pwede kang matitano. Sapat para mamatay ka sa titano ng tinik na yun. At nung ipatong sa ulo ni Jesus, yung koronang tinik na yun bumaon sa ulo niya. At napaka-brittle, ibig sabihin ng brittle, malutong. Matigas po siya na malutong. Na pag nagalaw mo, na pag binunot mo, sigurado na mag-iiwan siya ng parte niya. Sapat para masaktan ka. Sapat para halos ikamatay mo. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Sa kabila ng lahat ng yon, makikita natin, pinakita niya yung pagdurusa ng isang taong, kasi siya ang umako ng kasalanan natin. Siya ang umako ng lahat ng kasalanan ng tao. Nung ipako siya sa cross, at doon sa cross na yun, nung ipako po siya, alam niyo po yung pagpako sa cross sa kanya. Hindi po dito, kundi dito po sa gilid. Imagine niyo po, dito po sa gilid. At hindi rin po dito, kundi dito. Well, iba-ibang paraan, pero mayroon po silang nakitang debris na isang paa na yung pako ay nandito. Kung saan pinapako ang mga taong kriminal sa panahon na yon. At ganoon din pinako si Jesus. Dapat ikaw ang ipako doon eh. Pero si Jesus na ang nagbayad ng lahat ng iyon. Amen po. Nung ipako siya sa cross, mayroon pong esponja na pilit pinapasipsip sa kanya. Alam niyo po kung ano po yun? Anesthesia. Pag sinipsip niya yon, may ibsan niya yung kirot. Pag sinipsip niya yung sponge na yun, yung esponja na yun na mayroon pong chemical, pag sinipsip niya, may ibsan yung kirot. Pero alam niyo po, tinanggihan ni Jesus. Tinanggihan niya. Bakit? Para ipakita niya na inako niya lahat ng hirap at sakit. Walang pagdududa. Alam niyo, ito ang isa sa masakit. Alam, sabi niya, Ama, ba't mo ako pinabayaan?
Nung bago siya malagutan ng hiningaan, sabi niya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Tinakwil si Jesus upang ikaw ay tanggapin ng Diyos Ama. Nung panahon na yon, tinakwil si Jesus. Pinili ng Diyos na itakwil si Jesus alang-alang sa iyo. At sa kabila ng ginawa ng Diyos, sinasabi natin sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ultimate solution ng Diyos. At sa pamamagitan ng cross ni Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo, ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Dahilan doon, ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Kahapon pa po, paulit-ulit po tayong kinakausap ng mga pastor po natin hanggang kagabi. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Paulit-ulit po tayong kinausap ng mga pastor po natin regarding sa pagiging malapit sa Diyos. Somehow, yung iba po ay ligtas na. At yung iba ay nag-i-start pa lang na makilala ang Panginoon. Amen. Tama po ba? Pero ngayon, naniniwala ako, somehow nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero unang-una, dapat makita mo na ang hatol ng Diyos sa isang kasalanan ay mahigpit. At ayaw niya tayong mapahamak doon. Kaya siya na ang nagbigay ng ultimate solution. Na kailangan mo, hindi mo na kailangang danasin yung hirap na tinanas ni Jesus. At kailangan mo lang siyang tanggapin. Kailangan mong tanggapin, paniwalaan yung ginawa ni Jesus doon sa krus. Amen po. Bakit? Kasi po, pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ikaw ay naging pamilya ng Diyos. Naging anak ka ng Diyos. Anong sabi ng John chapter 1 verse 12? Sila na tumanggap kay Kristo ay binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. At binigyan ka rin ng Diyos Ama na tawagin ng karapatan na tawagin siyang Ama. O kalabitin mo nga yung katabi mo, anak ka pala ng Diyos. Amen. Smile naman dyan. Amen po. Tignan naman natin yung smile ng isang anak ng Diyos. Ikukulos ko po sa ganito. Noong 1999, tinanggap ko sa Jesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas. April 1, camp din po yun, tulad nito. At mula noon, nagtuloy-tuloy na ako. Bago po ako nag-camp, naginuman muna kami na magkakaibigan. Kasi alam ko, yung mga born again, hindi umiinom. Amen po. Totoo ba? Yes, alam ko. Hindi ko kilala ang Panginoon on that time. Alam ko, itong mga born again, yung mga Kristiyano, ay hindi umiinom. Umatin ako ng camp, uminom muna ako kasi walang inuman doon. Kasi 21 years old na ako, mautak. Amen po. Kasi alam ko. Pinilit akong, niyaya akong umatin ng camp. At noong 1999, April 1, alam ko na tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Alam ko. Nagtawag yung pastor, nagpalapit siya. Wala akong pakialam. Basta naramdaman ko. At alam niyo, mayroon akong narinig na boses. Sabi niya, anak, mahal kita. Alam niyo, mula noon,
Hindi ko maipaliwanag yung sarili ko. Hindi ko kilala si Jesus. Hindi ko kilala. Wala akong kaalam-alam. Pero meron akong narinig na boses na sabi niya, anak, mahal kita. Mula noon, iyak ako nang iyak. Nandun ako sa kwarto, mayroon kaming counselor. Nandun ako sa second palapag, yung pangalan nito, yung kama kasi, mayroon pong first floor saka second floor. Nandun ako sa second floor. At doon sa second floor, sa ikalawang palapag ng kama, hindi building, iyak ako nang iyak. Madaling araw na umiiyak pa rin ako. Kasi yung word na narinig ko, yung salita ng Diyos na anak, mahal kita. Kakaiba. Tumagos doon talaga, doon sa puso ko. At nung umuwi kami sa bahay, nandun ako sa kwarto. Sabi nung tatay ko, nasaan si kuya mo? Hinahanap ng kaibigan mo. Madaling araw na. May sayawan kasi. Sa barangay, may mga sayawan. Sa mga 1990s, alam nila yan. At iske-chairman ako on that time, kaya iimbitahan ka. Sinundo siya ng kaibigan niya, gisingin mo. Gabing-gabi na. Pumasok yung tatay ko. Nakita niya akong nakahiga sa kama. Nakataas daw ang kamay ko. Habang ako nakahiga, nakataas daw yung kamay ko. Sabi niya, hoy, napirdin santi ulom. Ang ibig sabihin nun, nasiraan ka na yata ng ulo. Bakit? Tulog, pero nakataas ang kamay. Gising ka, gising. Nandiyan si ano. Sabi ko, pasensya na, hindi ako makakapunta. Pero alam niyo, tulog na ako, pero bakit? Lord, yung hindi ko kayang tanggihan yung pag-ibig ng Diyos. Yung hindi mo kayang i-control yung pag-ibig ng Diyos. Nandiyan mo ba tayo? Dahilan doon, nabago ang buhay ko. Hindi ko kilala ang Diyos. Pero, unti-unti kong nakilala siya. At naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, nasa Bible pala yan. Na sa kabila ng ikaw ay makasalanan, inibig ka na ng Diyos. Anong nangyari? Nagbago po ang buhay ko. Yung dating Marlon po, Panyong ang tawag ko po, nakakahiyang banggitin, Panyong ang palayo ko. Bakit sa mga probinsya, ang gandang-gandang pangalan, Panyong. Kaya pag tinatawag ako ng mga kakilala ko na Panyong, sabi nila nung binata ko, hindi ako lumilingon. Ang ganda ng pangalan ko. Ang ganda-ganda kong lalaki, tapos ang pangalan ko, ang baho-baho. Excuse me. Nabago yung buhay ko. Amen. Woo! Hindi ko na maipaliwanag bakit nagbago yung buhay ko. Amen. Sabi ko, kakaiba ito. Kakaiba. Mula noon, unti-unti akong na-inlove sa Diyos. Hindi ko sinasabing madali. Pero ang daming pagsubok, pero iba. Alam niyo, nakalagay pala yan sa Bible. Sabi niya, nung una, naglalasing kayo. Pero nakilala mo na ang Panginoon. Ngayon, nagtataka sila. Bakit hindi ka na sumasama? Kasi na-born again na eh. Amen po. Sabi niya, at nararamdaman mo ngayon yung mga bagay na sobrang galak sa heart mo na hindi ma-explain ng salita mo. Alam niyo, ang tinutukoy doon, yun ang bunga ng pananampalataya mo sa Diyos. May sobrang galak. Parang nag-backside yung buhay ko noon at buhay ko ngayon. Nakita ko sa Mau, kasi 21 years old na ako, alam ko na yung
Alam ko na yung maganda at pangit. Amen po. Nandiyan po ba kayo? Hindi yung matanda ka na, hindi mo pa alam ang maganda at pangit. Ang ibig sabihin, yung masama at mabuti, hindi mo pa alam. 21 years old na ako na born again. Kaya alam ko na yung masama at mabuti. At ito, kailangan kong mag-decide dahil nakilala ko si Jesus. Kailangan akong mamili sa buhay na marumi. At ngayon, nandito ako sa buhay na nakilala ko si Jesus. Na mayroon pong kagalakan sa heart na hindi maipaliwanag ng salita. Hindi ko alam, sa mga na-born again po, hindi ko alam kung naramdaman niyo po yan. Magtaas po ng kanang paa ang nakaramdam. Kanang kamay ang nakaramdam. Magtaas. Naranasan niyo po ba? Yun yung hindi ko ma-explain. Mangilan-ngilan. Pero at least may kasama ako. O baka nahihiya po yung iba na sila ay na-born again na. Itaas nga po natin yung kamay na nung naranasan niya yung sobrang galak nung na-born again siya. Uy, marami. Sarap di po ba? Narinig ko minsan si Pastor Pito. Di bali, may time pa naman po ako. Sabi niya, ang sarap ma-born again. Si Pito, sabi niya, ang sarap ma-born again. Narinig ko sa misis ko, nagkwentuhan sila ng misis ni Pito. Dati pala si Pito ay isang 3 days, 3 nights na wala sa bahay. Nasaan siya? Nasa sugalan. Tama ba? Nasa barkadahan. Pero nung na-born again, sabi niya, ang sarap ma-born again. Ang sarap ma-born again. Ito yung naramdaman ko noon. At nararamdaman ko pa rin until now. Amen po. Dumating ang panahon, kailangan ko magdesisyon. Nakilala ko si Jesus. Ano ang pipiliin ko? Yung masamang buhay na walang Diyos. Yung barkada ko, yung paglalasing ko, na walang idudulot na mabuti sa akin. O si Jesus, na nagbigay sa akin ng maayos na buhay. Maging matalino ka. Pinili ko si Jesus. Mula noon, 1999 hanggang ngayon, 2025, i-compute nyo na po. Yan ay 1,589. O, tumawa naman po kayo. Mali. Mula noon, hanggang ngayon, ilang taon na po? O, sinabi ni nanay, mali. 26, tama po ba? Naranasan ko pa rin ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Mas pinili ko pong layuan ang kasalanan by God's grace. Hindi ako perfecto, pero pinili ko. Amen po ba? At ngayon, paulit-ulit niyo pong naririnig ang paghuhukom ng Diyos sa kasamaan. Mamili ka. Paulit-ulit na sinasabi ng Bible. Nagpadala pa siya ng mga propeta para warningan po ang tao. At ang salita niya ay nasa iyo. Wala sa langit, wala doon sa ilalim ng lupa, wala doon sa gitna ng dagat para mahirap abutin. Nagdala siya ng mga propeta, mga pastor, mga apostol, mga evangelist, mga manggagawa. At pinadala ka rin tayo para ipakita ang bunga ng pananampalataya na masarap. Na mas sobrang mas mabuti na iwanan ang kasalanan at mamuhay sa Panginoon. Hindi po doon natapos. Masarap ma-born again. Amen po. Isa pa nga po, isigaw natin, masarap ma-born again.
Masarap, ang tinutukoy ko, masarap, mabago. Masarap. Ang sarap. Yung kalikasan ng Diyos, nilalagay niya sa'yo. Yung dating masungit, nagiging mabait. Yung dating bulakbol, nagiging, alam mo, sabi na yung tatay ko noon, sa nanay ko, saan si kuya mo? Nandun. Nasaan? Nasa kwarto. Tingnan mo nga, baka lasing. Tinitingnan nila, uy, hindi lasing. Sabi ng nanay ko, himala. Hindi daw lasing, himala. Tapos mamaya, titignan niya ako ulit. Gabi na. Kasi alam niyo, ang buhay ko na nung na-born again ako, school, bahay, at church. Pero mas mahaba na ang panahon ko sa church. May time pa na pagpapasok ako, hindi na ako pupunta sa school. Pag umupo na ako dun sa church, bakit ayaw kong pumasok? Tinatamad akong pumasok. Nagpipray na lang, tapos mamaya bukas mabalitaan ko, wala palang pasok. Hindi pumasok si teacher. Amen po. Masarap na baguhin ng Panginoon. Yung dating, mayroon akong narinig, yung dating Kristo ang hawak. Kristo pala yung yung palag nito, yung nagsasabong, Kristo pala yun. Nandiyan na si Kristo, yung pala yung taga-tari ang tawag doon. Ngayon, hindi na yon kundi si Jesus na Panginoon ang daladala niya. Amen po. Dati, bote ang hawak, ngayon, Bible na ang hawak. Mas masarap. Alam niyo, sinabihan nila ako na nababaliw ka na. Panyong, nababaliw na. Isyong ang pangalan ng tatay ko. Isyong, nababaliw na yung anak mong si Panyong. Kasi bakit? Hindi na rin ako nakikita sa inuman eh. Hindi na rin ako nakikita sa, ang daladala ko, lagi na lang ako sa church. Sabi naman ng tatay ko, mas maganda yun. Bakit? Kasi nagbago yung anak ko. O di mas masarap. Nagkaroon na ako ng mga bagong kaibigan sa church. Amen po. Nagkaroon na ako ng mga bagong barkada sa church. Mas masarap silang kaibigan. Amen. Yung iba parang hindi sumasang-ayon na. Mas masarap kaibigan ang na-born again. Kung sino-sinong kaibigan po ninyo. Inimbitahan ako ng mga barkada ko dati. Lagi akong iniimbitahan. Tara dito, nagbago ka na. At least nakita nila, nagbago ako. Hindi ako pumupunta na. Madalas hindi na ako pumupunta. Pero nashiran namin sila. Pero itong mga kaibigan ko at barkada ko at kapatid ko ngayon sa Panginoon. Pag inimbitahan ako, tara. Sabi ni Mrs. ko, saan kayo pupunta? Doon. Pupunta kami. Hindi ako binabawalan. Punta ka lang. Bakit? Alam niya eh. Bakit? Pupunta ba ako sa inuman? Pupunta ba ako sa lasingan? Amen po, hindi. Lagi kong kasama mga na-born again. At mas masarap ubusin ang panahon at oras na kasama sila. Na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen po. O kalabitin mo nga yung katabi mo, huwag mong ubusin ang panahon mo sa kung saan-saan. Huwag sa kasamaan, huwag sa sinong barkada. Alam niyo, nakalagay po yan sa Bible. 1 Peter chapter 4. Sabi niya, tama na! Sapat na ang panahong inubos ninyo sa mga bagay na kasalanan, yung kahalayan, walang taros na pagsasaya, paglalasing, tama na. Ngayon, yung mga na-born again, yung mga tunay na na-born again at nakakilala sa Panginoon, ang sabi niya doon, inuubos na nila ang oras at panahon nila sa mundong ito upang tuparin ang kalooban ng Diyos.
Para sa Kanya, masarap maglingkod. Amen po. Oh, napakasarap maglingkod. I-close ko po rito. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Punta po kayo rito sa Lucas chapter 12 verse 13. Tinatawagan ko na po yung mga music po natin. Aawit po tayo sa Panginoon. Lucas chapter 13 verse 24 po. Lucas chapter 12, verse 24. I'm sorry, 13. Tinatawag ko na po yung mga music. Awit po tayo sa Panginoon. Balik ako ng konti. Si Jesus po ay namatay sa krus. Hindi madaling kamatayan. Hindi madaling parusa. Nabubuo yung dugo niya sa krus. Literal na dugo niya. Yung hirap at pasakit na naranasan niya doon sa krus. Sabi nila si Jesus muntik nang sumuko. Halos sumuko. Ano kaya ang magiging kalagayan natin pag sumuko si Jesus? Kasi nagkatawang tao siya. Pero alam niyo, tinis niya ang hirap. Sabi ng Bible, binata niya ang hirap. Upang yung pasakit na yon hindi mo na danasin. Siya na ang nagbata ng hirap na yon. Upang sa magitan ng pananampalataya mo sa Kanya, ay maligtas ka. Ngayon sabi po dito po sa Lucas chapter 13 verse 24. Sabi niya, strive to enter in a straight gate or in that narrow gate. Strive. Ibig sabihin ng strive, pagsumikapan mo. Pagsikapan mo. Ngayon, magdesisyon ka napiliin ang daan patungo kay Jesus. Piliin si Jesus. Strive to enter that narrow gate. Pagsumikapan mong pumasok sa makipot na pintuan, hindi madali, pero pagsumikapan mo. Mahirap, pero pagsumikapan mo. Bakit? Kasi yung daang maluwag, maraming napapahamak. Madali lang. Madali lang. Ngayon, magdesisyon ka ang daan na ni Kristo. Oo, mahirap, makipot. Yung daan na yon, patungo sa Kanyang kalooban, si Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Si Jesus ang ultimate solution sa pinaka-problema ng tao. Hindi lang sa kasalanan, kundi maging sa lahat ng area ng buhay natin. Marami pong tumanggap kay Jesus na tinanggap lang. Pero hindi totoo. Ano nangyari? Hindi nagbago ang buhay. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, kahapon tinanggap mo si Jesus. Yung isang araw tinanggap mo si Jesus.
Pero kung walang pagbabago yung buhay na yun, hindi si Jesus ang tinanggap mo. Kasi pag tinanggap mo si Jesus, surely, babaguhin ng Diyos ang buhay. Pag pumasok ka sa makipot na pintuan, tinanggap mo si Jesus, pumasok ka sa isang relasyon. Ang relihiyon po, ang born-again Christian, ang Kristyanismo po, ay hindi po isang relihiyon. Ang Kristyanismo po ay pananampalataya po, ay isang relasyon sa Diyos. Isang relasyon. Ang ibig sabihin ng pananampalataya po dito sa bagong tipan ay relasyon ng tao at Diyos. Kaya pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, nakipagrelasyon ka sa Diyos. Anong sabi ng Korinto? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya na'y bago. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, alam mo, binago ka ng Panginoon. Ngayon, magdesisyon ka na, Lord, buong puso kong tatanggapin ka. Amen. Piliin mo si Jesus. Piliin mo rin ang araw na to. I-worship po natin ang Panginoon. Awitin nga po natin to, ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Taas natin mga kamay natin habang nakaupo po kayo. Sa kabilaan ng ating pagkukulang, kabatan mo, Diyos. Isa po. Sa krus, sa Jesus ay kumakatok sa buhay ng puso. Pabuksan ng Diyos. Lagi ng Diyos ay nag-invite po. Nasabi na sino ang lumalapit sa hindi ko pagkakabay. Pagkakos, maranasan na ang habang-habang pag-ibig. Tatawag po ako ngayon.
nagdedesisyon ka na lumapit sa Panginoon. Pero this time, ang desisyon na to ay one, tanggapin si Jesus kahit anong mangyari. Siya yung Panginoon mo at tagapagligtas mo. Kasama nito ang pagtalikod sa mga maling ginagawa mo. Sabi ng Bible, ang Diyos ay banal, kaya mamuhay tayong banal. Kilala ka ng Panginoon, kilala tayo ng Diyos. Wala tayong maililihim sa Kanya. Magpapaltar calling tayo, pero this time, isusuko mo lahat. Yung mga maling buhay habang lumalapit ka sa altar ng Diyos. Kasama ng pagsuko mo ng buhay mo sa Diyos, kasama rin ng pagtalikod sa mga maling gawain. Kasi ang gusto ng Diyos ay mamuhay tayo sa katwiran niya. May mga bagay po na mahirap iwanan, pero mag-decide ka. Habang inaawit natin ito, ulitin ko, si Jesus ay namatay sa krus. Binayaran niya yung kasalanan mo. At kung magpapatuloy ka pa sa kasalanan na yun, ano pang pangbayad ang ibabayad doon? Wala na. Sinabi ng Hebrews. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga Israelita, wala na. Kung magpapatuloy ka pa sa kasalanan at kung mamumuhay ka pa sa kasalanan, sa kabila ng binayaran na ni Jesus, darating ang hukom. Darating ang panahon na yung judgment, na yung martilyo na yan, yung pamukpok na yan, ay mapipilitang ibagsak ng Diyos. At kung natagpuan ka niya sa lugar ng maling buhay, babayaran mo, magbabayad ka. At hindi mo sasabihin, Panginoon, napakabuti mo. Hindi mo pwedeng, kasi bakit huli na? Ang judgment, ang hatol ay tapos na. Pero ngayon, may pagkakataon. Amen. Ang altar ng Diyos ay patuloy na nag-i-invite na maghandog tayo ng buhay natin sa Kanya, na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya pag lumalapit ka sa altar ng Diyos, Lord, salamat, nilinis mo ako. Salamat, pinatawad mo ako. Kaya mula dyan sa kinaupuan mo habang inaawit natin ito, magdesisyon ka. Sa ngayon, hindi po makikialam yung mga counselor. Bagkos, ikaw mismo ang magdidesisyon. Hindi itutulak nino man, kundi ikaw mismo ang magdidesisyon. Yuko po tayong lahat at inaanyayahan kita ngayon na lumapit dito sa altar ng Diyos. At isuko mo ang buhay mo kasama ng mga bisyo, mga maling buhay. Kasama ng pagtalikod sa mga maling buhay. Huwag mong pakialaman yung katabi mo. Panginoon, narito ako. Narito ako. Nihandog ko yung buhay ko sa iyo. Kasama, nagtatapat ako. Kasama ng pagtalikod ko sa mga maling buhay. Yung galit, tampo. Yung bisyo, kasama ng pag-iwan ko. Sinusuko ko ngayon, Panginoon, sa altar mo.
Huwag mong itataas ang kamay mo kung hindi totoo. Huwag mong itataas ang kamay mo kung hindi totoo ang paglapit mo. Pero kung totoo ang paglapit mo sa Diyos, itaas mo yung kamay mo. Sabihin mo, Lord, nagsisisi ako. Panginoon, pinagsisisihan ko lahat. Napakabuti ng Diyos. Kasi sabi niya sa Peter, binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon na magsisi at manumbalik sa Diyos. Sa gitna na napakaraming tao, pinili ka ng Panginoon para makarating sa lugar na ito. Para mabigyan ng pagkakataon. Sa Diyos ay isang katapangan. Hindi katulad. Marami ang mga tao po na hindi nagsusuko ng buhay sa Diyos. Labi ang tawag sa kanila, hangal, duwag. Pagsuko ng buhay sa Diyos ay isang tamang desisyon. Ready mo ngayon yung buhay mo. Ready mo ngayon yung buhay mo. Na ready mo yung heart mo. Ready mo yung heart mo na tanggapin sa Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ready mo. Pag-pray ko ako isang panalangin at ulitin niyo po ito na mula sa iyong puso. Tatamin mo yung ginawa ni Jesus. Habang ipagpe-pray natin ito, dalhin mo yung ginawa ni Jesus. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang mo, pagkukulang natin, minahal ka pa rin ng Panginoon. Buksan mo yung heart. At itas mo yung kamay mo. Susunod mo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, lumabas sa heart mo, sa bibig mo, lalabas sa bibig mo. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y nagkulang, na ako'y nagkasala, na ako'y nagkamay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Magdidesisyon ako ngayon na talikuran, iwanan ang lahat ng mga mali buhay ko. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kalinisan. Doon sa krus, pinalayan mo ako. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon. Tagapagligtas. Maghari ka. Maghari ka. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili lang po tayo. Ayaw natin ito.
last time na tagpuan. Taas natin yung mga kamay natin sa Panginoon. Meron pa po tayong maiksing panahon. Magpe-pray po tayo. Tinatawag ko po lahat po ng pastor, magpe-pray po tayo. Maging mabilis po, magpe-pray po natin sila na Lord, inaangkin namin ang paglilingkod nila. Inaangkin ko ang paglilingkod ng batang ito. Tinatawag ko po yung mga pastor po natin, maging mabilis po yung prayer natin. Jesus ako yan. Habang pinapatong na mga pastor natin yung kamay nila sa inyo, i-claim niyo po, Lord, salamat. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kaayusan. Salamat sa kapanatagan. Salamat sa kapayapaan. Salamat o Diyos sa kaligtasan. Salamat sa ginawa mo sa cross. Sa likod po, mag-worship lang po tayo. Amen po. Mag-worship po tayo.
tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, pangyarihan na layuan, labanan, pagtagumpayan ang mga kasalanan. Ibigay muli ng warning si Pedro. Sabi niya, sapat na. Tapos na yung mga panahon na ginugol nyo, inubos nyo sa mga pamumuhay na mali. Tapos na. Stop na. Sinabi niya, kung ang hatol ng Diyos ay magsisimula sa tahanan ng Diyos, bago sabihin yan ni Pedro, sinabi niya muna na stop na. Tapos na yung mga panahon, masyadong mahabang panahon na ang inubos ninyo. Sabi ni Pedro, sa mga simbahan, sa mga maling gawain. Kaya nagbigay siya na ang pag-uuom ng Diyos ay magsisimula sa atin. Ngayon, yung mga binago ng Diyos, yung mga tumanggap kay Kristo, nagipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ubusin nila ang panahon nila sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yan ang sinabi ni Pedro. Nag-i-start na i-embrace mo na hanapin ang kalooban ng Diyos. Masaya ka na ngayon, hindi nahanap. At pag natagpuan mo, nahanap. Sabi niya, ubusin. Masaya na ubusin mo yung time mo. Kung ikaw yung isang pananampalataya, pumasok ka sa isang relasyon. At ito po yun. Hindi isang alihim. Kasi alam niyo po, dahil mga taong naniwala sa Diyos, pero hindi naman nabago ng Diyos. Dami naman tumatawag sa Diyos, pero hindi naman binago ng Diyos. May sinabi nga sa Jesus, sabi niya, huwag mo akong tawagin Panginoon, Panginoon, kung hindi ka susunod. Kung yung buhay mo nasa liko pa rin, huwag mo akong tawagin Panginoon, Panginoon. Kaya kung tinanggap mo sa Jesus, alam mo na alam mo. Alam mo na alam. Magiging masarap sa heart mo, sa buhay mo, ang binago. Maraming mga tao po ang kilala sa Jesus, pero hindi binago. Bakit? Hindi naman nakipagrelasyon. Maraming mga tao po na magagaling, ang gagaling po nila sa Bible. Gagaling, sobrang galing. Pero, alam mo, pwede mo palang kilala ang Diyos, pero kung hindi ka na nagpagrelasyon sa Diyos. Kaya sabi ng Hebrews chapter 11, sabi ang mga hindi sumampalataya ay hindi tinanuntan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang ikaw naniwala. Kasi ang pananampalataya sa bagong tipan, ang ibig sabihin yan ay yung relasyon ng Diyos, ng tao ng Diyos. Ang mga Pariseo at Saduceo ay naniniwala sa Diyos, pero walang relasyon sa Diyos. Kaya hindi binago ng Diyos, hindi nabago ng Diyos. So pwede palang kilala mo ang Diyos at iklim mo, pero kung wala kang relasyon sa Kanya, di nalulugod ang Diyos. Ito sabi niya, anong gusto ng Diyos? Yung sinasabi niya, hindi ko kinalugdan at hindi kinalugdan ng Diyos ang ayaw manampalataya sa Kanya. Tinutukoy niya, at hindi kinalugdan ng Diyos ang ayaw makipagrelasyon sa Diyos. Kaya kung tinanggap mo si Jesus, siya yung ama mo at ikaw yung anak niya. Kasi ikaw ay naging sambahayan ng Diyos. Kaya nga pamilya ng Diyos. Hindi ka lang basta naniwala. Maraming mga tao ang naniwala sa Diyos, pero walang relasyon sa Diyos. Pero ang pananampalataya na tinanggap mo kay Kristo ay hindi lang mo paniniwala, kundi isang relasyon sa Diyos.
Kaya ngayon, anong sabi ni Jesus? Kung manalangin kayo, Ama, Matthew chapter 6, sabi niya, ganito kayo, manalangin, Ama namin nasa langit. Relasyon. In-state ni Jesus kung paano ka lumapit sa Diyos, sa Ama. Kaya maraming mga tao ang hindi pakikinggan ng panalangin nila kasi hindi nila Ama, hindi sila nagpagrelasyon sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, Ama namin nasa langit. In-state ni Jesus ang relasyon niya. Kaya pag magpe-pray ka, i-state mo yung relasyon mo. Sa lumang tipan, ginawa ito ni David. Sa Psalms chapter 23, sabi niya, The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Ang Diyos, ang aking pastol, hindi niya sinasabing, naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa Kanya na kaya niya. Hindi lang yun. Kundi ang in-state niya, ang Diyos. Tapat ako sa Diyos. Nakipagrelasyon ako sa Diyos. Loyal ako sa Diyos. Faithful ako sa Diyos. Yun ang tinutukoy ni David. Tapat ako sa Diyos. Siya ang aking Diyos. Siya ang aking hari, relationship. Kaya kung hindi mo naintindihan ang pananampalatayang ito, magtataka ka kung hindi ka nakipagrelasyon sa Diyos. Magtataka ka, babalik ka. Babalik ka, pareho pa rin, hindi nagbago. Pero kung nakipagrelasyon ka, babaguhin ka ng Panginoon. I-check niyo po. Check niyo po. So pwede pala akong magtayo na maraming simbahan, and yet hindi ako kalulugdan ng Diyos. Dahil wala akong relasyon sa Diyos. So pwede palang maging akong Bible scholar at napakagaling sa Bible. Pero kung wala akong relasyon, hindi ako kalulugdan ng Diyos. Kaya sabi niya, sinong ama ang may kayang iwanan ng anak niya? Ay, anak niya. Pero huwag mong gamitin ang kalayaan ito para gumawa ng mali. Kundi gamitin mo ang kalayaan yan para ipatupad ang kalooban ng Diyos sa buhay. Dahil kung sa kabila ng lahat ng ito, babalik ka pa sa dati. Wala nang pambayad. Sinira mo yung relationship mo. Sasaktan mo muli ang Diyos. Babasagin mo muli ang relationship, babasagin mo yung puso mo ng Diyos dahil pipilitin mo makipag-break, lalayo ka muli. Pero kaya nga pag lumalapit ka sa Diyos, lalo kang naiingat sa Diyos. Kaya nga ang sinong lumalapit sa Kanya, nailap ka. Nakikita mo po yung kagandahan ng Diyos. At pag nakita mo ang kagandahan ng Diyos, habang lumalapit ka sa Diyos, nararanasan mo ang kagandahan ng Diyos. Nararamdaman mo yung kabutihan niya, nararamdaman mo yung kagandahan niya, nakikita ng puso mo, ng espiritu mo yung kagandahan ng Diyos. Dahilan sa kagandahan ng Diyos, napakasarap mahalin ang Diyos. Pag nakita mo yun, naranasan mo yun, hindi pwede hindi ka mahihinap sa Diyos. At ang relasyon na to, nakakapagpabago ng buhay. Amen. Yung relasyon na yan, siyang hari mo, siyang Panginoon, huwag mong ibig. Kaya sabi na Jesus, anong sabi niya, kung mas mahal mo yung tatay mo, nanay mo kaysa sa akin, sabi niya, hindi ka pwede. Kaya dapat siya ang pinaka-first love mo. Kung mas mahal mo yung pangarap mo kaysa sa akin, hindi ka pwede. Relasyon. Anong utos ni Jesus? Anong utos ng Bible? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Relasyon. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. At ibigin mo rin yung kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyo sa sarili. Pero sa kabila ng lahat ng yun, tatalikod ka. Ang sabi ng John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng yun, babalik ka pa rin sa kasamaan.
Sa kabila ng lahat ng iyon, i-break mo. Alam niyo, covenant, i-break mo. Malalim na to. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, magtataksil ka sa unang nagmahal sa iyo. Sakit. Sakit. Pero ito po, bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Huwag mong i-break. Huwag mong sirahan. Amen. Minsan ba itaas natin yung kamay natin? Habang nakataas yung mga kamay po natin, alam mo po, ang relationship, hindi pwedeng walang commitment. Pagkikipagrelasyon ka na walang commitment. Hindi. Ang Diyos, hinihingi niya yung commitment mo. Kaya habang magtataas ka ng kamay mo, pag magtaas ka ng kamay mo, ibig sabihin, nagkukumit ako pa rin. Pag tinaas mo yung kamay mo, sinasabi mo, nagkukumit ako pa rin. At ang Diyos nangihingi ng commitment. Pero this time, itataas natin yung kamay natin. Lord, mananatili ako sa iyo. Taas mo yung kamay mo, mananatili ako sa iyo. Nakahanda ako, kahit masaktan ako, iwanan ko yung maling buhay. Salamat. Nagkukumit ako sa iyo. Ang relationship ay nanghingi po ng commitment. Sa Jesus, ang Diyos nanghingi ng commitment. Siya ang magiging ama mo at tayo magiging anak mo. Ibig sabihin, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang ama mo ang bahala sa iyo. Pero kung hindi ka mag-commit, at kung nag-commit ka, huwag mong i-break. Kasi galit ang Diyos doon. Ang judgment niya ay darating. Tapos natin muli yung kamay natin, mag-pray tayo. Lord, salamat sa bawat isa. Narito kami bilang mga anak mo. Ikaw ang aming ama. Panginoon, magkulang man kami dahil bilang tao, nagkukulang kami. Tulad ng isang prodigal son, hindi mo kami hinitis. Bagkos, dinala mo kami sa lugar na to upang muli maranasan ang pagiging ama mo sa amin. Lord, magpapatuloy kami. Tutuparin namin yung kalooban mo sa amin. Nagdidesisyon kami ngayon, nagdidesisyon ako ngayon. Tapos na. Sapat na. Tapos na yung mga panahon nagugol ko sa mga maling bagay. Nagdidesisyon ako ngayon, Lord, na tuparin, sundin ang kalooban mo sa buhay. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa. Sa'yo namin patuloy na sinusuko ang lahat. Salamat pa, Ama. Purihin ka, takilain ka, binababa namin ang mga sarili at ikaw siyang tinataas namin. Sa iyo lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, amen po. Pwede na po tayong maupo. Dahan-dahan lang. Amen po.